Tanggapin mo na siya, anak. Sa gagawin mong yun, maging mga apo ko magiging masaya. Dahil mapupunan ang kanilang kasabikan sa pagmamahal ng isang ama. At pagkatapos itay? Makalipas ang ilang taon, mamamatay din siyang tulad ng dalawa kong pinakasalan. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong sa labis na takot ay sinisigil ang kanilang kaligayahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Clarissa sa ating dunang sa kanyang panahon. What can you say, best friend? Maganda ba itong susuotin ko sa reunion natin? Ikaw talaga, Ophelia. Sobrang mong excited, ha? Of course! This is our first reunion after 29 years, ha? O bakit ikaw? Hindi ka excited? Masaya ako, pero di naman tulad mo. Para kang atat. Sobra ka naman. Pero, para biro, talagang sabik na ako makita yung mga dati nating classmate nung high school. Kaya naman talagang pinaghahandaan ko. Di ba sabi ng mga officers natin, sa restaurant mo gagawin ang reunion? Oo. May function room kasi doon. Alam na ba nila ihahain mo? Alam na nila. Maliban na lang sa presidente, si Marcelo. Tsak namang hindi aangal yun eh. Dahil hindi naman pihikan si Mar kahit noon pa. Malay mo naman kung nagbago na siya. Ay, basta. Hindi magre-reklamo yun. Lalo na kung galing sa'yo. No wonder kung bakit masenso ka sa business na ito, Clarissa. Masarap ka magluto. Bola. Hindi talagang masarap ang mga pagkain dito sa restaurant mo. Kaya pala dito napili ng mga classmate natin na gawin ang first reunion natin. Oo na, sige na. Nagpapasalamat na ako sa'yo. Alam mo, matagal tayong hindi nagkita pero parang hindi ka naman tumanda. Oh? Maganda ka pa rin. Talaga? Sabi ni Ophelia, nang kumustahin kita sa kanya bago pa itong reunion natin, biyuda ka na raw. Oo. 2 beses na ako na biyuda. Sorry to hear that. It's okay lang. Matagal na naman yun. At saka tanggap ko na. Malaki na nga yung 2 kong anak. Bunso na lang ang pinag-aaral ko. Ako naman, hanggang ngayon, binata pa rin. Ha? Talaga? You mean, puro trabaho lang yung inatupag mo sa loob ng 29 years? Maaaring hindi ka maniwala, pero yun ang totoo. Kaya nga mula sa pagiging mahirap noon, nagawa kong iangat ang buhay namin ni Nainay at ang 2 kapatid ko. Galing mo. Clarissa, Yes? pwede kayang makapasal ako sa inyo Ha? Bakit? para makapagkwentuhan ulit tayo. Good morning, Mommy. Good morning, Grace. Good morning, Mom. Good morning, Daryl. Oh, Grace, papasok ka na ba sa office? Si Mommy. Umattend lang ng reunion last night. Naging absent Minded. Bakit kaya? Baka naman dahil doon sa gwapong guy na naghatid kay Mommy last night. Oo nga, no. Tumigil nga kayong 2 dyan. Hindi ba sinabi ko na sa inyo kagabi? Kaklase ko rin si Mar. Ibig niyong sabihin, wala kayong something ng guy na yun? Okay, sige, aminin ko. Nanligaw siya sa akin nung high school. Pero dahil nga sa mga bata pa kami, hindi ko siya sinagot. Hanggang doon na lang yun. Hindi na ako mag-aasawa pa, mga anak.
gusto ng boss ko, ikaw ang mag-cater sa party ng office namin. Ang tanong lang, magagawa mo pa ba? O bakit naman hindi, Ophelia? Trabaho yan na lumalapit sa akin. Kasi naman, ang dami nagpapakater na sa'yo. Kaya naisip ko, baka hindi mo na maisingit. Ay, kaya namin yon. Masaya nga kung maraming trabaho. Sandali nga, napapansin ko, kanina pa may nagte-text sa'yo. Hindi mo man lang tingnan. Alam ko na kasi kung sino. Si Marcelo. O di basahin mo, para masagot mo naman yung tao. Gusto niyang pumunta sa bahay. Ay, ayoko. Alam ko naman na gusto niyang maligaw. Wow, ha? Haba naman ang hair ng best friend ko. Imagine, hanggang ngayon, mahal ka pa rin ni Mar. Naku, Clarissa, huwag mo nang pakulan si Mar. Naku, swerte mo na sa kanya. Ophelia, hindi pwede. Ayoko. Bakit? Anong dahilan? Binata naman yung tao. Asensado na rin. Wala sa kanyang problema. Nasa akin. Grace, Daryl, narito na ako. Ay, si Mommy dumating na. Mami, in-entertain na po namin ang bisita nyo. Ang tagal nyo kasi. Ha? Good afternoon, Clarissa. Marcelo? Oh, halika na, Daryl. Iwan na natin sila. Nice talking to you po, Mang Mar. Ganon din sa inyong magkapatid. Bakit hindi mo sinabi sa akin pupunta ka dito ngayon? Kung sinabi ko, tiyak na hindi ka papayag. Clarissa, mababait naman ang mga anak mo. Bakit ayaw mo akong papuntahin dito? Gusto mong malaman? Okay, ikaw tatanungin ko. Bakit mo gustong magpunta rito? Pwede naman tayong mag-communicate through text. Kasi gusto ko sanang ituloy ang panliligaw ko sa'yo nung high school pa tayo. Sabi ko na nga ba, yun ang gusto mong gawin. Hindi na tayo mga bata ngayon. Palagay ko naman, wala nang dahilan pa para tanggihan mo ako. Meron. Meron, Marcelo. Clarissa. Ayoko nang mag-asawa pa. Buti naman po at naisipan niyo kaming dalawin dito, Lolo. Oo nga, Lolo. Miss na namin kayo. Uy, lalong miss ko na kayo, mga apo. Kayo naman kasi, hindi na kayo dumalaw pa sa probinsya para man lang magbakasyon eh. Sina Ate Grace at Mami po kasi, Lolo eh. Sorry po, Lolo. Naging busy po kasi ako sa trabaho ko. Ganon din si Mommy sa business niya. Tama pala ang naisip ko na ako na lang ang dumalaw sa inyo. Uy, kumusta naman kayo? Ang mami niyo? Okay naman po kami, Lolo. Si Mami, Lolo, Oh, may bago manliligaw. bago manliligaw? Opo, classmate po niya nung high school. At mukha naman po mabait. Bakit? Nakilala niyo na ba? Opo, nagpunta na siya rito. Kaya lang, binastad na siya ni Mami. Ano bang pangalan ng lalaki? Marcelo po. Marcelo Martinez. Si Mar. Masugid talagang manliligaw yun ng mami niyo nung araw. Madalas din siyang dumalaw nun sa bahay. Ay, ganun po ba? Binata pa rin siya hanggang ngayon, Lolo. Asensado na nga po siya eh. Pero ayaw pa rin ni Mami. Gusto pa naman po sana namin magkaroon ng stepfather. Oo. Tiyak, may magandang dahilan ng mami niyo. Kaya niya tinanggihan ng lalaking yun, mga po. Lolo, isa lang ang dahilan ni Mommy. Anong dahilan? Ayaw niyang mag-asawa. Ayaw daw po niyang mabiyuda uli. Anak, Clarissa, kanina mo pa tinitingnan ng mga larawang yan. Tay, mga picture po namin nung high school. Kasama si Marcelo. Opo. Anak, bakit mo pinahihirapan ng sarili mo? Ganong maaari ka namang
muling lumigaya. Itay, Nakita ko at nakausap na muli si Marcelo nung minsan nagpunta siya rito pero hindi mo hinarap. At tingin ko naman talagang mahal ka niya. Palagay ko rin may damdamin ka rin sa kanya. Anak, tanggapin mo na siya. Sa gagawin mong yun, maging mga apo ko magiging masaya dahil mapupunan ang kanilang kasabikan sa pagmamahal ng isang ama. at pagkatapos ano? Makalipas ang ilang taon, mamamatay din siya tulad ng dalawa kong pinakasalan. Itay, ayoko nang maranasang mabiyudang muli. Napakasakit. Ang Diyos lamang ang may hawak ng ating buhay. Kaya hindi mo dapat isipin na mamamatay din si Mar tulad ng una mong mga napangasawa. Ang nunal ko po sa tuluan ng luha. Itong may kasalanan. Mali. Mali, anak. Huwag mo sanang ibatay ang iyong buhay sa ganyang paniniwala. Sa Diyos ka manalig. At ang iyong mga alalahanin ay sa Kanya mo ilapit. At makikita mo, diringgin niya ang panawagan mo. Salamat naman, Clarissa. Pinarap mo ako ngayon. Wala ka kasing sawa sa pagpunta dito, Mar. It's because I love you. Sana naman bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo ang katapatan ng hangarin ko. Paano kung mamatay ka rin? Tulad ng mga nauna kong napangasawa. Kung yun ang kapalaran ko, handa akong tanggapin. At magpapasalamat pa rin ako sa Diyos Marcelo, dahil binigyan niya ako ng pagkakataong makapiling ang babaeng pinakamamahal ko. oh, Mar. Clarissa, life is too short. So please, huwag mong mahayaang patakbuhin ng takot ang buhay mo. Nako, siyang na magugustuhan ni Marto regalo mo sa Ay, kanya. naku, yun naman talaga ang gusto kong mangyari, Ophelia. Ang bilis ng panahon, no? Oo nga. Parang kailan lang. Ikinasal kayo ni Marcelo, 6 years na pala yun lumipas. Oo. Kailan ba uwi niya galing sa Japan? Ay, ngayon. Hindi na nga siya nagpasundo sa airport. Didiretso na lang daw siya rito. Sandali, Ophelia, ha? Tumatawag si Grace. Oh, Grace, napatawag ka. Mami, huwag kayong mabibigla. Napanood ko sa balita. Bumagsak daw ang eroplano sinasakyan ni Tito Man. Ha? No, hindi totoo yan. Hindi pwedeng mamatay ang Tito Mar mo. Hindi! Ang akala ko hindi mangyayari sa iyo. Ang sinapit ng dalawang lalaking una kong minahal, Marcelo. Mali pala ako. Dahil nawala ka pa rin sa akin. Clarissa? Mar, buhay ka? Oo, mahal. Hindi ako napasakay sa aeroplanong bumagsak. May naging problema sa papeles ng kasosyo ko, kaya tinulungan ko siya. Salamat. Salamat po, Diyos ko. Hindi mo po kinuha ang asawa ko. Iniligtas mo po siya. Ang Diyos ang tunay na may-ari ng ating buhay. Kaya marapat lamang na sa Kanya laging manalig upang Kanyang kandiliin sa Kanyang panahon. Mga
Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pasensya na ho, Sir RB. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya kitang sisantihin anumang oras. Kaya mamili ka. Sisanti ka o susundin mo sinabi ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kadalasan sa mga taong may mataas na katungkulan ay nagiging mapang-alipusta at mayabang. At kung gaano raw kataas ang paglipad ng isang hambog, ay ganoon din kalakas ang lagapak ng kanyang pagbagsak. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang isang halimbawa sa buhay ni Harvey sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ba itong tinimpla mong kape? Sir, Ba't ganito ang lasa? Ang pait! sabi po kasi ninyo, matapang kaya konting asukal lang po naligay ko eh. Ang sabi mo, tanga ka talaga. Simpleng bagay, hindi mo ba gawa ng maayos? Ano ka ba, Harvey? Ilang araw pa lang si Darius dito sa opisina. Sinusungitan mo na. Yun na nga eh. Nakakailang araw na siya. Pero simpleng bagay, hindi niya magawa na maayos. Magtimpla lang ng kape, palpak pa. Oy, Darius, Sir, on probation ka pa lang dito ha. Kaya ayusin mo ang trabaho mo para ma-hire ka. pasensya na po, Sir Harvey. Hindi na po mauulit. Dapat lang, dahil pag lagi kang ganyan, baka hindi ka tumagal ng 2 linggo. Relax ka lang, Harvey. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Dapat na maging considerate ka pa rin. Hindi porket may mataas kang katungkulan, pwede mo nang maltratuhin ang tauhan mo. Pwede ba, amigo? Huwag kang makialam, ha? Pareho lang tayo supervisor dito. Hindi ko pinakikialaman ang pagtrato mo sa mga tauhan mo. Kaya huwag mo rin akong pakikialaman sa mga ginagawa ko. Oy, may bago akong chika sa'yo. Good news ba yan? Kung wala akong mapapalang pakinabang, huwag mo na sabihin. Hindi! Magandang ibabalita ko. Hindi ba nag-resign na si Sir Irving, yung production manager natin? Last week lang yun. Kailangan na rin makakita ng kapalit ni Sir Irving as soon as possible. Mukhang hindi niya gusto yung OIC. Bang klase ka talaga, Marites. Kaya bagay na bagay sa'yo pangalan mo. Well, at inabisuhan na rin ako ni Madam Divina. Gusto raw niya makausap kayong dalawa ni Migo. Ganun ba? Malamang isa sa amin ni Migo ang gusto niyang ipalit kay Sir Irving. Kailangan sa akin mapunta ang posisyong yun. Ay, oo naman. Kaya tutulungan kita. Sisiguruhin kong ikaw ang mapopromote bilang production manager. At may naisip na akong paraan. Talaga? Ano bang binabalak mo? Inutusan ako ni Ma'am Selena, yung CEO natin,
Kailangan kong mag-appoint ang bagong production manager. Kaya niyo po ba kami pinatawag? Dahil isa sa amin ni Migo ang i-appoint niyo? Ganon na nga, at base sa record, ay kayong dalawa ang may pinakamagandang performance. Oh. Salamat po, Ma'am Divina. At isa pong karangalan na makasama ako sa pinagpipilian ninyo. Actually, hindi ko ito dapat sinasabi sa inyo. Pero dahil na rin sa ating patakaran na maging transparent, kaya naging honest ako sa inyo. Tama lang po yun, ma'am. Pero, kailan naman po kayo magpapasya? Basta maghintay na lamang kayo. Siguro bago matapos ang buong ito, may decision ako. Hello po, Ma'am Selena. Oh, kumusta na? Ano nang update? Okay naman po, Ma'am. Ginagawa ko po yung gusto niyo mangyari. Oh, very good. We have to stick with our plan. O, wala ba silang nakakalata sa plano natin? Ay, wala po. Wala po silang kamalay-malay. Mabuti naman kung ganun. Kailangan yung tamang tao mailagay natin sa posisyong yon. Malaki ang mawawala sa akin kapag nagkamali tayo ng desisyon. Don't worry po, Ma'am Selena. Sa tingin ko naman po, magiging maayos ang lahat. Oh, anong ginagawa mo rito? Di ba dapat naroon ka sa opisina? Break time naman, hindi ba? Nasa kantin yung mga tauhan mo, kaya solong-solo natin ang lugar na ito. Hmm? Anong ibig mo sabihin? Uy. Nico. Teka. Sandali. Ano pa ginagawa mo? Huwag ka na magpakipot. Alam ko naman, type mo rin ako, di ba? Uy, girlfriend ka ni Harvey. Gusto mo ba ng gulo? Ay, naku, wala akong pakialam. Ikaw ang type ko. Marites, ano ba? Nakikita tayo sa CCTV, oh. Excuse me po. Darius! Kaya ka, ano ginagawa mo rito? Pasensya na po. Napadaan lang po ako. Ang sabihin mo, osyusero ka. Kaya bibigyan kita ng leksyon. Halika. Aray ko. Wag mo patulan si Darius. Wala siya kasalanan. Huwag mo akong awatin. Dadadagukan kong bastos na yan. Sabi ko naman sa'yo, wag mo nang patulan. Sige, Darius, makakalis ka na. Ako nang bahala rito. Sige po, Sir Migo. Maraming salamat po. O ano? Kumusta plano natin? Mission accomplished ba? Sablay. Pasok na sana sa banga. Pero lumabas pa. Mahina ka siguro. Di ka marunong dumiskarte. Ang ganda nga ng diskarte ko eh. Kitang-kita nga kami sa CCTV. O yun naman pala eh. Ano kayo ng problema? Eh, umepal kasi si Darius eh. Bigla siyang pumasok sa eksena. Okay lang yun. Ang importante, nakita kayo sa CCTV. Yun ang ebidensya para masira si Eh, Migo. kaso, naroroon nga si Darius. Paano kung nakita niya yung buong pangyayari? Ako ang bahala sa gagong yun. Ano? Konting gusot lang yun, kaya magagawa akong plansyahin. Pero kung sakaling sumabit si Migo, eh di sabit din ako. Kaya posible ako ma-terminate. Napag-usapan na natin yun, di ba? Saka na lang natin problemahin yun. Kaya ko na yung areglohin kapag na-promote na ako. Nakita mo ba ang buong pangyayari? Yes, sir. Inakit po ni Ma'am Marites si Sir Migo. Kapag may nag-imbestiga at tinanong ka, sabihin mo wala ka narinig. Oh, Nakita mo lang silang naghahalikan. Yun lang ang sasabihin mo. pasensya na po, Sir Harvey. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya kitang sisantihin anumang oras. Kaya mamili ka. Sisanti ka o susundin mo ang sinabi ko? Pero, sir, Basta sundin mo na ang iniutos ko. Maliwanag? sorry po, Sir Harvey, pero hindi ko po talaga magagawang magsinungaling.
Kaya umpisa po bukas, hindi na ako papasok. Very good. Bahala ka. Mas gusto ko yan. Wala akong pakialam kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa. Ang kaso, nahagip kayo ng CCTV. Kaya isa yung iskandalo. Wala po akong sasabihin, Ma'am Divina. Bahala na po kayo kung ito-terminate niyo ko. Ano ka ba, Marites? Huwag mo akong ipitin. Alam mo ang buong pangyayari. Naroon pa nga si Darius, di ba? 2 araw nang hindi pumapasok si Darius. At ayon kay Harvey, nag-awol na siya. Pero malinaw naman po ang nakita ninyo sa CCTV. Inakit lang po ako ni Marites. Nakita naman ninyong hesitant pa nga po ako eh. Ilang beses kong pinanood pero walang malinaw na indikasyon kung ano ba talaga ang buong pangyayari. Basta ang nakita kong malinaw, inaawat mo si Marites dahil nagagalit siya kay Darius. O syustero po kasi, kaya ako nagalit. Pinagmamasdan niya yung paglalambingan namin ni Migo. Pwede ba? Huwag kang gumawa ng istorya. Alam mo sa sarili mo nagsisinungaling ka. Tama na yan. Narinig ko na inyong paliwanag. Kaya sapat na sa akin yon. Siya nga pala, malalaman niyo bukas kung sino magiging bagong production manager. Ngayon ko na sasabihin kung sino sa inyo ang mapopromote bilang bagong production manager. Tagilid ang lagay ko dahil sa iskandalo namin ni Marites. Ramdam ko ako mapopromote, kaya sorry ka na lang, Migo. Oh, bakit natahimik kayo? Wala ba kayo sasabihin? Ang masasabi ko lang po, Ma'am Selena, ay tatanggapin ko po at igagalang ang inyong desisyon. Yes, ma'am. Ganon din po ako. Actually, hindi ako, kundi ang anak kong magpapasya. Si Denver Montenegro. Siya ang magiging bagong CEO na papalit sa akin. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ni Sir Denver. Pero hindi ko pa po siya nakikita. Sa ibang bansa kasi siya nakatira. Pero dumating siya nung isang buwan pa. Nasaan na po siya? Nasa CR lang. Maya-maya lalabas na yun. Okay po. Oh, ayan na pala. Kumusta na kayo? Darius? I'm sorry, Harvey. Pero kailangan kong magpanggap na janitor. Dahil yun ang aking paraan para maobserbahan kung inyong ginagawa. Patay. Nalintikan. Yari ako. At dahil sa kagispangan ng ugaling ipinakita mo, hindi ka qualified na maging production manager. Kaya si Migo ang ipopromote ko. Congratulations, Migo. Maraming salamat po, Sir Denver. At ikaw naman, Harvey. Hindi ka na rin karapat dapat maging supervisor. Pwede rin kitang sasantingin. Sir, I'm so sorry. Maawa na kayo sa akin. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Sige, pero bilang consequence ng iyong pagiging arrogante, gagawin kitang janitor. At si Marites na kakunsaba mo sa iyong masamang balak, ay gagawin kong tagatimpla ng kape ko. Nasusulat sa banal na kasulatan, ang mga mapagpakumbaba ay itataas ng Panginoon, at ang mga hambog at palalo ay kanyang ibababa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, James Quaton, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor,
at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sana all meron second hand na tablet. Sana all may bagong damit. Sana all may bagong sapatos. Sana all may bagong cellphone. Wala! Taga sana all na lang ako. Dahil yun ang papel ko sa ibabaw ng mundo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga pagkakataong nagre-rebelde ang ating kalooban dahil ang pakiramdam natin ay pinagdadamutan tayo sa bagay na gusto nating makamtan. Subalit may mga mali tayong akala dahil hindi natin iyon naiintindihan. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Daisy sa ating dulang sa kanyang panahon. O, ayan. Kanina ko lang binili yan. Wow, bagong cellphone. Bait talaga ni Mami. Lalo tuloy kayong gumaganda sa paningin ko. Ay, sus! Nako, Eric, matagal ko nang alam yan, kaya huwag mo na akong bulahin. Ay, hindi ako nang bobola. Dahil yun ang totoo. Kayo ang pinakamaganda at pinakamabait na nanay sa buong mundo. Ang sabihin mo, sip-sip ka talaga, Kuya Eric. At utu-utu naman si Mommy. Oo, nainggit na naman ang aking inggiterang bunsong kapatid. Eh, ano naman ang magagawa ko? Mali naman kasi ang akala kong ang bunso ang paboritong anak. Hindi pala totoo yun. Anak, huwag ka na magtampo. Okay pa naman yung cellphone mo, ah. Hindi mo pa yung kailangan palitan. Oh, tama si Mami, Daisy. Halos 5 taong ko nang ginagamit ang dati kong cellphone. At kung hindi pa yun nasira, hindi ako ibibili ng bago ni Mami. Ah, kung ganun, hihintayin ko pa rin bang masira itong lumang cellphone ko para ibili ako ni Mami ng bago? Eh kasi nga, hindi mo pa kailangan. Dapat naman kasi maging praktikal tayo, anak. Dapat alam natin kung anong kailangan at kung ano ang luho lamang. Oh, anong masasabi mo, Eric? Bagay ba? Wow, ganda naman ang bago mong damit, Ate Gina. Ah, pati ang sapatos mo bago rin. Yan ba yung binili ni Mami? Oo. Isusuot ko to sa graduation ko. Teka, nakita na ba yan ni Daisy? Ay, hindi pa. Kaya nga, sa'yo ko lang pinakita. Siguradong may inggit lang yun. Pero makikita pa rin nga pagdating ng graduation mo. At least, may okasyon yun. Pero kung ngayon niya ito makikita, iisipin nun, iinggit ko lang siya. Ako, yan na, oh. Speaking of the angel. Ay, naku, wala. Wala ako nakita bagong damit at wala rin ako nakita bagong sapatos. Pasensya na, mga utol, ha? Wala talaga ako napansin. Walang napansin, pero ang tangos ng uso mo. Mas matangos pa sa ilong mo. Daisy, huwag ka na mainggit. Magkakaroon ka rin ng bagong damit at sapatos pagdating ng graduation mo. Sanay na ako. Kaya hindi na ako naiinggit. At isa pa, maluluma rin at masisira ang mga bago ninyong gamit malang araw. Kuya Rudy, happy birthday! Pasensya na, ha? Hindi ko na ibalot na itong regalo ko. Oh, nag-abala ka pa. Salamat. Mamahalin siguro to dahil branded ang tablet na ito eh. Second hand nga lang yan, eh. Eh, paano? Hindi ko naman kasi afford na bumili ng brand new. Well, pero mukhang bago pa naman ito. At talagang gusto ko ang brand na ito.
Oh, kaganda ng logo. Hoy, o bakit sambakol yung mukha mo? Padaan kasi ako kina Tito Rudy. Hmm. Tapos nakita ko yung regalo ninyo na tablet sa kanya. Sus, nainggit ka na naman. Bakit, Mami? Masama po bang mainggit kung yun talaga yung nararamdaman ko? Papakatotoo lang ako. Naku anak, ilang beses nang nag-birthday ang tito mo. Pero ngayon lang ako nagregalo sa kanya. Kaya nga, dahil second hand lang yung gadget na yun. At least, kahit second hand, meron. Ako nga, wala. Anak, sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mong asamin ang mga bagay na hindi mo naman kailangan. Eh, yun naman po ang lagi ninyong katwiran eh. Basta isa lang po ang masasabi ko. Ano yun? Sana all merong second hand na tablet. Sana all may bagong damit. Sana all may bagong sapatos. Sana all may bagong cellphone. Wala! Taga sana all na lang ako. Dahil yun lang ang papel ko sa ibabaw ng mundo. Asan na ba si Daisy? Bakit ayaw sumabay sa atin? Ando sa kwarto niya, nagmumukmuk. Nag-iinarte lang po yun. Ay kasi naman, Mami, ayaw niyong ibili ng bagong kotse. Kotse talaga, ha? Pwede siguro yung remote control. Mami talaga. Eh, di mag-isip na lang kayo kahit ano. Para pampalubag loob lang sa Oo, kanya. Mami. Marami po kayong pwedeng bilhin para kay Daisy. Wala naman kasi ako maisip na gamit na kailangan niya sa ngayon. Kahit naman kayong dalawa. Eh, wala naman akong binili para sa inyo na hindi nyo kailangan. Ate, may problema ako. Ang dami kong mga dapat na i-research. Ang laki na lang nagagastos ko sa computer shop. O, ano bang maitutulong ko sa'yo? Pwede bang pahiram mo na ng laptop mo? Naku, sira na yung battery ng laptop ko, kaya lagi nakasaksak sa outlet pag ginagamit. Tapos, may depekto na rin yung keyboard. May ilang letra na hindi gumagana. Ang hirap gamitin. Okay lang. Magtsatsagaan ko na lang. Huwag na. Mahirapan ka lang. Baka mawisit ka pa. Sabihin mo, maramot ka talaga. Uy, hindi naman sa ganun. Mahirap lang talaga yung gamitin. Magsabi ka na lang kay Mami na ibili ka ng laptop. Hindi nga niya ako mabila ng cellphone o tablet. Laptop pa kaya? Hindi mo nga kasi kailangan ng mga yon. Pero dahil kailangan mo ng laptop, siguradong bibili ka ni Mami. Magsabi ka lang. Ibali na nga lang. Baka madismaya lang ako. Sir Alan? Pwede po bang makahingi ng extension sa deadline ng submission sa project namin? Kasi nahihirapan po ako mag-research eh. Kasi wala akong computer o kaya laptop. So, ano ngayon gagawin mo? Sa computer shop na lang po akong nagre-research pero limitado lang po yung time ko eh. Bakit ayaw mo magpabili ng computer o laptop sa parents mo? Ibali na lang po. Mabait lang naman po si Mami sa dalawa kong kapatid eh. Pero pagdating po sa akin, ang damot niya. Hindi naman siguro. Gusto mo bang kausapin ko ang mami mo? Ay, wag na po sir. Baka magalit pa sa akin si Mami. Di bali na lang po. Magtsatsaga na lang po ako sa computer shop. Mami, meron akong babayaran sa school. Pati na rin po yung sa
graduation requirements ko. Ay, sige. Sabihin mo lang kung magkano lahat. Para mapagdaanan ko ng budget. O, ikaw, Eric. May babayaran ka rin ba sa school? Oo, Mami, meron kaming field trip next week. Saan pa ba yung field trip ngayon? Oo naman po. Related po kasi sa course kong lugar na aming pupuntahan. Ganon? Opo. Eh, sige, sabihin mo rin kung magkano. O, Daisy, ikaw. Wala ka mang kailangan. Wala po, Mami. Okay lang po ako. May sinasabi ka sa akin, di ba? Okay na ako, ate. Patapos na rin naman yung project ko eh. Ang laki na kasi na magagastos ni Mami sa inyong dalawa ni Kuya Eric. Kaya ayoko nang dumagdag pa sa problema. Ang galing mo, ate. Congrats, ha. Thank you. Pasensya ka na, wala akong regalo. Okay lang yun, no problem. Congrats din, ate. Thank you. Kaya lang wala rin ako regalo eh. Don't worry, for sure. May regalo sa'yo si Mommy. Congrats, anak. Thank you. I'm so proud of you. Pasensya na lang, dahil naubos ang budget ko. Okay lang po yun, Mami. Dahil sa laki ng nagastos niyo sa graduation ko, sobra-sobra na regalo yung para sa akin. Kunwari pa kayo. Eh, may regalo kayang hawak si Mommy. Ang ganda pa ng wrapper, oh. Oo, tama ka. Regalo ko talaga ito. Pero, hindi para sa ate mo, kundi para sa iyo. Para sa akin? Para sa'yo pala eh. Oo nga. Kunin mo. Oo. Kunin mo lang, JC. Kunin mo Huwag ka na. nang mahiya. Uy, Uy, yaya naiyak pa. na yan. Iiyak na yan. Ay, pwede ba? Na yan. Huwag nga kayong ano dyan. Eh, ang dami mo pa kasing ate. Sige, kunin mo na. At buksan mo ng regalo ni Mami. Sige na nga. Sige, yan. Salamat po, Mommy. Ganda ng Eh, wrapper, ha. ano po ba ito? O, hindi buksan mo para malaman mo. Ganda ng wrapper. May mahalin ribbon yan. pa. Nakakapanghinayang naman punitin. He, wrapper lang yan. Ang importante yung laman. Sige na, buksan mo na. Sirain mo na. Sige na nga. Yan. Yan. Wow! Bagong laptop. Yung box mo lang, ang ganda na, oh. Oh, mas maganda yung nasa loob ng box. O, dali, tingnan mo na. Ang ganda talaga. At latest model pa to. Ang mahal po nito, Mami. Salamat, Mami, ah. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Si Kuya talaga eh. Pinapaiyak ako. Umiyak dahil magsa-celebrate tayo. Nakagraduate na si ate mo. At ikaw naman, may bago kang laptop. Thank you po kasi, Ay, wala ka na. Iiyak na eh. Kuya talaga. Sorry ako, nagtampo po ako sa inyo. Nagdamdam ako. Oh, yan, matagal ko yung pinaghandaan yan. Dahil alam ko kakailanganin mo yan. At magbibigay rin lang ako, gusto ko yung best na. At lagi mo tatandaan, anak. Mahal na mahal na mahal kita. I love you very much. Ganun din po ako, Mami. Love, I love you so much. May mga mali talaga tayong akala. At may pagkakataong maging ang Diyos ay pinagdududahan natin dahil hindi lahat ng ating hinihiling ay ibinibigay niya sa atin. Subalit ang totoo'y hindi niya ipagkakait ang mga bagay na ating kailangan. At sa halip ito'y kanyang ipagkakaloob sa atin. Sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz,
Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at James Quaton. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pinsan, bakit naiinis ka? Wala namang masama sa ginagawa kong pagtulong. Yung pagtulong mo na inaayunan naman ng anak mo, tanggap ko na yon. Pero yung kumukup kayo ng ibang tao at hindi nyo pa kilala, katangahan yon. Ate Josefa. Totoo naman yun eh. Paano kung miyembro siya ng isang sindikato? Nakawang kayo. Mapapahama kayo sa ginagawa mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang maging inspirasyon at makatulong sa kapwa ay isang magandang hangarin. Sa kabila ng katotohanang nakararanas din tayo ng mga problema, tumutulong pa rin tayo. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Charing sa ating dunang sa kanyang panahon. O, Nilo, eto yung hinira mong bigas. Nilagyan ko yan ng ilang dilat at gatas para sa anak niyo ni Salve. Naku, maraming salamat po, Aling Charing. Kapag nagkatrabaho po ako, hindi ko kayo makakalimutan. Naku, ay naniniwala naman ako sa iyo. At naniniwala din ako na magkakatrabaho ka. Basta huwag ka lang titigil sa paghahanap at huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang bait talaga ni Aling Charing. Salamat po sa pagpapalakas ng loob ko, Aling Charing. Aling Charing, yun ang inuutang ko. Ay, sandali lang at kukunin ko na Hector. Kaya lang huwag kang magagalit ha. Para hindi kayo nagigipit, lagi kang mamasada ng tricycle at magsipag ka. Mag-impok kayo para sa kinabukasan. Mano po, Tia Josefa? Awaan ka ng Diyos, Lester. Nanay mo, nasaan? Umalis po kasama yung isa naming kapitbahay. Ha? Saan nagpunta? Sinamahan po sa DZRH yung kapitbahay namin. Hindi niya alam ang pagpunta dun eh. Nawa po si inay, kaya sinamahan niya na po para hindi po maligaw. Ay, huhulaan ko. Tumulong na naman yung nanay mo, ano? Opo, Tia. Bakit ba yung nanay mo? Ang hilig magpakapagod para sa iba. Wala naman siya napapala. At inaayunan mo pa. Masaya po si inay sa ginagawa niya. Oh? Kaya masaya na rin po ako. At saka po wala naman po masama doon. Mabuting gawain niya ang pagtulong eh. Ay, kayo na nga bahala. Sige, pabalik na lang ako. Total, wala naman pala yung nanay mo. Inabutan na ako ng malakas na ulan. Bakit naman kasi hindi natapos gawin sa talyar ang kotse ko eh. Tapos wala pa akong masakyan ng tricycle. Naglakad tuloy ako at nakulanan. Ay, hindi bali na nga. Total, narito naman na ako sa amin. Bakit may babae nakahiga dito sa pintuan namin? Ay, Miss, gising! Bakit ka nakahiga dyan? Ayaw magising. Hindi kaya nawalan siya ng malay? Tatawagin ko nga si inay. Inay! Inay! Oh, Lester. Ikaw ba yan? Opo, inay. Buksan niyo ang pinto, madali po. Anak, naulanan ka na. Bakit may babaeng nakahiga dyan? Nadatnan ko na po siya dyan, inay eh. Ha? Mukhang nawalan po ng malay.
kumain ka pa, Sarah, para lumakas ka. Salamat po, Aling Charing. Ang sarap po nitong niluto ni Lester na nilagang baka. Salamat nga po pala sa pagtulong ninyo. Ano nga ba ang nangyari sa'yo? Bakit nakita ka ng anak ko na walang malay dyan sa may pintuan namin? Kasi lumayas po ako sa amin, Aling Charing. Ano? O Diyos ko, bakit mo ginawa yun? Dahil po sa hiya at takot. Wala po akong mukhang maiharap sa kanila dahil tiyak po sasaktan nila ako pag nalaman nilang buntis po ako. Buntis ka? O nasaan ang ama ng iyong dinadala? Tinakasan na po niya ako. Ha? Sama naman ang lalaking yun. Talagang masama po siya. Manloloko. Kaya namumuhi ako sa kanya. Pero hindi ka pa rin dapat lumaya sa inyo. Ang dapat, humingi ka ng tawad dahil ikaw ang nagkamali. Naisip ko po kasi tiyak na sasaktan din nila ako at palalayasin pag nalaman nila ang kalagayan ko. Kaya inunahan ko na po. Kaysa masaktan pa po ako. Nagpunta po ako sa mga kaibigan ko pero hindi po nila ako mapatuloy. Hanggang sa abutin ako ng pagod at gutom. Kaya nawalan po ako ng malay sa may pintuan ninyo. Lester, may nakita kaming babaeng kasama ng nanay mo sa tindahan. Pinsan mo ba yun? Hindi, Hector. Kinupkop siya ni inay. Siya si Sarah. Kinupkop kahit hindi nyo kilala? Bakit? Nakita ko siyang walang malay sa may pintuan namin kagabi. Kaya tinulungan namin siya ni inay. At mula sa kanya, nalaman naming buntis siya. Buntis? Oo. At dahil sa takot na masaktan ng parents niya, lumaya sa kanila. Bilib talaga ako sa nanay mo. Napakabait at matulungan. Oo nga. Dapat bigyan siya ng award dito sa barangay natin. Totoo nga palang may kinupkup kang buntes. Ano ka ba naman, Charing? O bakit naiinis ka, pinsan? Wala namang masama sa ginagawa kong pagtulong. Ay, yung pagtulong mo na inaayaw na naman ng anak mo, tanggap ko na yon. Pero yung kumupkup kayo ng ibang tao at hindi nyo pa kilala, katangahan yon. Ate Josefa. Totoo naman eh. Paano kung miyembro siya ng isang sindikato at nakawang kayo? Mapapahaba kayo sa ginagawa mo. Hindi naman siguro, ate. Dahil kinausap kong mabuti si Sarah bago ko siya kinupkop. Isa pa, kawawa naman yung bata. Baka makaisip gumawa ng masama kapag hindi ko tinulungan. Problema niya na yon at hindi mo kasalanan. Ate, masaya ako na napapalakas ko ang loob ng mga tulad niya. At naniniwala ako, hindi ko ikapapahamak ang mga ginagawa ko dahil mabuti at nakalulugod ito sa Diyos. Sarah, bakit ka umiiyak? Naiiya po ako sa inyo, Aling Charing. Dahil sa akin na pagsabihan kayo ng masakit ng pinsan ninyo. Narinig mo? Opo. Papasok na po ako ng bahay nang marinig ko. Pasensya na po kayo. Nakakahiya talaga. Huwag mong alalahanin yun. Hindi naman ako galit sa kanya. Aling Charing, gusto ko po sanang umuwi sa amin. Naisip ko po tama kayo. Dapat akong humingi ng tawad sa parents ko dahil nagkamali po ako. Oo, tama. Mainam yung gagawin mo, iyan. Kasi hindi tama na nagmamalaki ka sa mga magulang mo. Kung gusto mo, sasamahan kita sa iyong pag-uwi.
Lester, anak, malalim na ang gabi. Ba't hindi ka pa matulog? Hindi pa po ako antukin ni Nay. Bakit? Anong iniisip mo? Parang mukha ka malungkot. May problema ka ba? Wala po. Naaalala ko lang po si Tia Josefa. Hindi mawala sa isip kong narinig kong pag-uusap nyo kahapon. Narinig mo pala. Bakit siya ganun, Nay? Hindi niya ikinatutuwa ang pagtulong natin. Dapat nga, tumulong din siya sa kanyang kapwa eh. Dahil mayaman naman sila. Pero hindi niya ginagawa. Anak, iba-iba ang ugali ng mga tao. Huwag ka sanang magdamdam sa iyong tiya. Gusto ko sanang ibalita sa kanya na nakauwi na si Sarah sa kanila. At labis-labis ang pasasalamat sa inyo ng parents niya dahil sa pagtulong niyo. Huwag mo na ang gawin yon, anak. Sa halip, idalangin natin sa Diyos na hipuin ang kanyang puso upang yun ay maging malambot at maging matulungin. Talaga, Nilo? Oo, Hector. Kaya nga ang saya ko eh. Sa wakas, may trabaho na ako at magsisimula na ako bukas. Ayos! Makaluluwag na kayo. At unti-unti na rin ako makakabayad sa mga utang ko kay Aling Charing. Uy, kahit naman hindi mo bayaran yun. Hindi ka walang kay Aling Charing yun. Dahil may kaya siya sa buhay. O, kita mo nga ako. Hindi ako sinisingil. Dapat pa rin tayo magbayad, Hector. Dahil utang natin nun at responsibilidad natin. Ay, Nilo, si Aling Charing, dumarating, oh. Ba? Oo nga, no. Mukhang pagod na pagod, ah. Nilo, Hector. Aling Charing, magandang hapon po. Oh, Saan ho kayo galing? Parang namumutla kayo, ah. meron akong sinamahan na nangangailangan ng tulong. Kaya dinala ko siya sa kakilala kong taga DSWD. Kaya lang nitong pauwi na ako. Ayun nga, parang nahihilo ako. Oo, Ay, naku! Nawalan siya ng malay, Nino! Tulungan natin siya! Lester, anak. Narito po ako, Inay. Ganon din sina Hector at Nilo. Kumusta na po pakiramdam niyo, Aling Charing? Maayos na. Wala na yung hilo ko. Mabuti naman po. Nag-alala po kami sa inyo eh. Siguro daw po, sobrang nainitan at napagod lang kayo, Inay. Hindi naman po kayo high blood eh. Alam niyo, Aling Charing, nang nakita ko kayo na wala ng malay, natakot ako. Naisip ko, paano pag nawala kayo? Baka wala nang tumulong at magpautang sa akin. Doon ko po naisip na tama kayo. Dapat akong magsikap at iayos ang buhay ko. Totoo ba yan, Hector? Oo, Nilo. Kaya simula bukas, magpapasada na uli ako ng tricycle at mag-iipon para sa kinabukasan. Aba, natutuwa akong marinig yan, Hector. Ako man po, Aling Charing, may good news din. May trabaho na po ako. Talaga? Salamat po sa mga tulong nyo. Kayong naging inspirasyon namin ng asawa ko upang magpakatatag. Masaya ako na natulungan at nabigyan ko kayo ng inspirasyon. Tandaan nyo lamang ito. Kapag nagigipit kayo at nangangailangan ng tulong, narito lang ako. Pero higit sa lahat, nariyan ang Diyos na siyang tunay na makatutulong sa ating lahat. Lagi tayong tumawag at sumunod sa kanyang kalooban. Ang taong nagigipit, sa Diyos dapat lalong lumapit at buong higpit na kumapit. Pagkat siya'y maraming kaparaanan upang tayo ay tulungan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin,
at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects Jerry Butia. Technical supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit kailangan mangyari to, Chito? Bakit pang mami ko pa? Sorry, Gladys. Hindi ko alam. I hate you both! I hate you both! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga pagsubok na dumarating upang imulat ang tao sa kanyang pagkakamali. Ito ang naging karanasan ni Glenda sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Kuya Rodolfo, buti inabutan mo ko. Bakit? Saan ba ang punta mo? May date ako. Doon ba sa nakita kong binatang kasama mo last week? Siya ba ang bago mong boyfriend? Oh, yes. Glenda naman. Parang anak mo na lang ang lalaking yun. Tingin ko nga kasing edad siya ni Gladys eh. Kuya naman, in love, age doesn't matter. We love each other. Kaya hindi importante ang agwat ang edad namin. Lolokohin ka lang ng lalaking yun. Gaya ng iba mong naging nobyo. Hindi magkakapareho ang mga tao. At saka, pwede ba? Kung magsalita ng ganyan, si Gladys nga hindi pinag-iisipan ng ganyan ng boyfriend ko eh. Ibig mo sabihin, alam na ng anak mong tungkol sa batang-bata mong nobyo? Oo. Aba, Pero hindi pa sila nagkikita. Okay lang naman sa anak ko. Kahit kasing edad lang niya ang mahal ko. Basta ang importante, masaya ko, kuya. Bakit kasi hindi ka na lang mag-asawa nang hindi kung sino-sinong nagiging boyfriend mo? Di lalo mahirap. Ano? Dahil kapag niloko ko, di hindi na ako makakahiwalay. Oh yes, Tito. Nabanggit na po sa akin ni Mami ang tungkol doon. Hindi ko pa nga lang nakikilala yung guy. At okay lang sa'yo na parang anak na ng mami mong boyfriend niya? Tito Rodolfo, mula po nang mamatay si Daddy, hindi na nag-asawa si Mommy. Ibinuhos niya sa akin at sa business namin ang panahon niya. Kaya ngayong malaki na ako, gusto ko naman syempre maging happy si Mommy. Kaya kung saan siya masaya, okay lang po sa Pero akin. Gladys, saksi tayo. Marami na siyang naging karelasyon. At niloko lang siya. Tiyak, lalo lang siyang lolokohin ng lalaking yun. Matalino po si Mommy. Kita niyo naman, kahit maraming nang loko sa kanya, hindi siya naapektuhan. Matatag pa rin siya. Kaya magtiwala na lang po tayo kay Mommy. Besh, anong masasabi mo sa binake kong cake? Delicious! Hoy, pwede ka na magtayo ng bake shop. Thank you. Alam mo, yun talaga plano ko. Ang mag-business na lang. Ayoko nang mamasukan pa. Ay, sandali. Dalan mo si Tita Glenda ng cake, ha? Para matikman naman niya yung gawa ko. Sure. Tiyak na magugustuhan niya ito. Teka, Gladys, naipakilala mo na ba si Chito kay Tita? Ay, hindi pa nga eh. Bakit hindi pa? Nag-aalala kasi ako, Alma. Baka ayawan ni Mommy si Chito. Bakit? Dahil ba hindi siya mayaman? At wala siyang mataas na pinag-aralan tulad ng past boyfriend mo? Oo. Mabait naman si Tita. Sigurado ko maiintindihan niya yun. Kung ikaw nga, inuunawa mo siya eh. Kaya tingin ko, ganun din ang gagawin niya sa'yo. Ay, sana nga tama ka, Alma. Kasi talagang mahal ko si Chito. At ayoko siya mawala sa akin.
sige, Dexter. Sa'yo na mga dilatang yan. Lagay mo na sa plastic. Eh, salamat, tol. Iba talaga pag mucho. Maraming masasarap na pagkain. Dapat kasi magkaroon ka na rin ng gatasan. Para marami ka na rin pera. Balak ko na nga rin yan, tol eh. Naiinggit na ako sa'yo eh. Galing ba yan kay Gladys? Hindi. Galing dun sa isa. Mabuti hindi sila nakakahalata na dalawa sila sa buhay mo. Tol, magaling ako magdala. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita. Para makapili ka ng mayaman. At kahit medyo matanda na, yung may asim pa. Para kahit paano, masarap naman ang lasa. Binalot niyo pa talagang binili natin, ha? Para surprise. Sure ako na magugustuhan niya yan. Ang ganda yata niyan. And expensive pa. At sasabihin ko sa kanya, ang stepdaughter niya pumili nito. Salamat ka pala, anak. Saan po? Di sa pagsama mo sa akin. At higit sa lahat, sa pangunawa mo sa akin. Ako rin po nagpapasalamat sa inyo, Mommy. Dahil naintindihan yung sitwasyon ng boyfriend ko. Anak, sa pag-ibig ang lahat ay pantay-pantay. Kaya hindi hadlang ang kalagayan sa buhay. Kahit pa edukasyon sa dalawang nagmamahalan. Tama nga si Alma. Very understanding kayo, Mommy. At maswerte ako dahil kayo naging mami ko. Uy! Nabola ako ng baby ko. No, hindi bola yun, Mommy. Taos po sa puso yung sinabi ko. Sige na, okay na. Baka mamaya, mapaiyak mo pa ako eh. Anak, maiba ko. Kailan mo ipakikilala sa akin ang boyfriend mo? Ano kaya kung pagsabayin na lang natin, Mommy? Ipakilala niyo sa akin ang boyfriend niyo, then ipakikilala ko rin sa inyo ang boyfriend ko. Tagal naman magbihis ni Chito. Baka nandun ang boyfriend ni Mommy. Sana naman wala pa. Ayokong malate kami. Chito! Ano? Hindi ka pa ba tapos? Baka kasi hinihintay na tayo ni na Mommy. Nandito na ako, babe. Sorry. Natagalan ako kasi siniguro ko lang na pagpunta natin sa inyo, maayos ako. Para walang masabi ang mami mo. Mabait si Mommy. Kaya wala kang aalalahanin. At, ang polo niyan? Oh, bakit? Maganda naman tong polo ko ah. Oo nga, maganda. Kaya lang, may bigla ako naalala eh. Ano yun? Hindi. Wag na lang natin intindihin. Siguro kamukha lang. Halika na. Umalis na tayo. Babe, ganda pala ng bahay niyo. Salamat. Mahusay ka palang mag-ayos ng bahay. Kami ni Mommy ang nagtulong na mag-ayos nito. Anak, dumating ka na pala. Yes, Mommy. Kasama ko na pong boyfriend ko, si Chito. Chito, ang mami ko. Glenda? Chito? Ikaw? Wait, bakit magkakilala na kayo? Walang hiya ka. Ang lalaking ito ang boyfriend ko! What? Ano? Kaya pala suot mo ang pulong binili ko para sa boyfriend ni Mommy? Gladys, magpapaliwanag ako. Niloko niya tayo, anak! Bakit kailangan mangyari to, Chito? Bakit ang mami ko pa? Sorry, Gladys. Hindi ko alam. I hate you both. I hate you both! Bakit nangyari to sa ating Mommy? Bakit?
Bakit iisang lalaki pang minahal natin? Mali ba ako sa pagpayag kong makipagrelasyon kayo sa kung sino ang gusto nyo? At si Chito, akala ko tapat siya sa akin. Yung pala may iba pa siya. At si Mommy pa. I hate you, Chito. I hate you. Galit ako sa inyo ni Mommy. Lalayo na ako sa inyo. Lalayo na. Mapabangga ako. Bakit kailangan mangyari sa aming mag-ina to? Bakit kami pa ni Gladys dito? Ang sama mo. Niloko mo na ako. Pati ba anak ko? Ada, itigil mo na yung paglalasing mo. Kuya, hayaan mo lang ako. Wala kang alam sa problema ko. Gusto kong makalimot. Alam ko na nangyari. Sinabi sa akin ni Gladys bago siya umalis dito. Nasaan ang anak ko, kuya? Nasa inyo ba? Wala. Na-aksidente siya. Anong sinabi mo? Si Gladys? Na-aksidente? Oo. Bumangga ang kanyang kotse sa isa ring kotse. Hindi. Kamusta naman ako, kuya? Ano lagay niya? Gladys, anak ko. Mommy. Ako nga, anak. Ano nararamdaman mo? Mommy. Medyo masakit pa ang mga sugat ko. I'm sorry, anak. Kung hindi ko pinatulan si Chito, hindi mangyayari sa atin to. Hindi ka madidisgrasya. Hindi naman po natin alam na dalawa pala tayo sa buhay niya. Na niloloko lang niya tayo. Hindi ka na galit sa akin, anak. Hindi na po, Mommy. Dahil nauunawaan ko na kung bakit nangyari sa atin ito. Para malaman natin ang panloloko ni Chito. Hindi siya karapat-dapat mahalin. Salamat, anak. Salamat. Tama ka, anak. Hindi siya dapat mahalin dahil wala siyang kwenta. Hindi niya tayo dapat masira, Mommy. Oo, anak. Tama ka. At huwag ka mag-alala. Magbabago na ako. Magpapakatino na ang mami mo, anak. Lilinisin ko na ang buhay ko. At higit kitang pahahalagahan, anak ko. Ang pinakamasarap na kaligayahan ay yung naaayon sa kanyang kalooban. At ito'y ibinibigay sa matiyagang manalangin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito
ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Caspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.